Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Ito yung number 1 na kinakaayawan ng karamihan, no? Una, pag pinilter mo, account na voice. Pangalawa, telco. Pag narinig yan ng mga newbies, voice and telco, matik magtatanong yan, meron bang non-voice na ibang account? Kasi ayaw na lang sa telco kasi, to be honest, ano yung telco? telecommunications, more on ano sila eh. Sabi natin subscribers. Subscription for, parang Globe, parang ganyan. So yun yung account na hawak nyo. Tapos, ano yun? The reason why, voice or non-voice? Most likely sa ganyan voice. The reason why, sobrang Ganito yung mga kliyente nun eh. magputulan ka ng internet, magka-problema ka sa plan, ang sasalo ng galit, ikaw, yung ano, ahente. Hindi ako galit. Like this, yung account namin ngayon is cable in America. Hindi ko na babanggitin yung account, but the problem is kapag nagkakaroon ng, we call that contract negotiation, kasi yung, di ba, cable provider plus yung channel provider. Yung cable kasi hindi siya may-ari ng channel, may-ari pa ng channel. Then nagkaroon sila ng contract negotiation. Siyempre, may chance na tumaas yung presyo ng subscription. Sa akin, tatawag yung mga magagalit. Kasi dati, ganyan lang yung binabayaran nila. Ganyan. So, magka-cancel. So, mali din nung cable tsaka nung ano? Hindi, meron ba talaga yun? May mga contract negotiation talaga na nangyari. Like, for example, itong Channel 5. Excuse me. Tapos, 3 years na yung contract niya na ma-broadcast nitong cable na to. And then, umabot na sa 3 years, nag-demand naman si Channel 5 ng mas mataas na bayad. Doon sila nag-upload ng parang matagal na usapan. Then, yung channel na yun, sa cable, nagiging blanco siya for temporary habang nagkakaroon ng negotiation. Kaya tumatawag yung mga tao. Yun yung mga challenge sa ganyan. Na hindi naman i-inform yung audience na kaya ganito kasi ano pa kami, may problema pa kami. Actually, meron sila. Meron? Meron silang detail. Ngayon, syempre, as a customer, expect rin nila na bakit wala. Yung iba hindi makaintindi, iba nakaintindi naman yun. So, parang gano'n lang. Pare, i-shot mo pare. Tsaka siguro ano na lang, bigyan lang tayo ng analogy. Doon sa mga nagsabi na parang putyo-putyo lang. Parang ano, imagine na lang na nakasubscribe ka sa, parang SIM card mo na lang. Pag nawala ka ng internet or nawala ka ng connectivity sa Google signal, diba nagwawala ka din. So, yung mga Pinoy kasi hindi ano yun eh, mga Pinoy, pag ganyan hindi sila tumatawag diretso customer service eh. Bibili sila ng bagong SIM. It's either bibili sila ng SIM or aayusin nila yung ano, yung SIM card. In ways na ano na kaya. Hindi tayo mga customer service na. Eh iba yung sa US eh. Like pag may problema, wala naman sila kasing SIM card, may mga phones doon na wala na talagang SIM card. So, anong aayos nila? So, anong ibang troubleshooting pa? Eh yung iba dun, sabihin natin, tamad na silang magano kasi busy na nga din. Kasi yung oras talaga sa kanila, talagang valuable yung oras sa kanila eh. So wala silang oras na magganyan, magkalikot ng ano nila. Kaya tatawag na lang sila ng customer service. Ngayon, imagine mo, ikaw yung kliyente na tumatawag. Tapos hindi maayos, talagang hindi talaga maayos ang agent. Sisigaw-sigaw ka na din. Sisigaw mo din talaga magagalit ka na bakit ganito. Ganun na lang imagine mo yung trabaho na araw-araw na ginagawa ng mga call center. Sa agent lag, tapos, iyak yan. Iyak yan. Tapos, ngayon, ang ibabalik ko na lang, sabihin natin, ikaw yung tumawag, ikaw yung may kailangan sa akin, bakit ako yung bakit parang ako yung sinisigawan mo? Parang parang hindi siya ganun kadali as a work. Kaya hindi lang basta-basta yung yung pagiging call center eh. Moral mo kasi dedarag eh, no? Oo. Tapos, isipin mo na lang na ikaw yung mas may alam dun sa tumatawag sa'yo. Tapos, siguro hindi na siguro nagkakasundo or hindi niya na siguro naiintindihan yung mga sinasabi mo sa kanya, troubleshooting.
Ganyan. Marami na akong experience na ganyan. May mga ahente ako dati na Hindi pa ako lasing. nagugulat na lang ako, no? Pero, Kasi minsan, di ba, kunyari mahaba na masyado yung call nila. mahal ko siya. So, i-chat mo ngayon. O, ano ka na dyan? Anong status mo? After nun, di mo papansin, biglang tahimik na lang sa gilid. Parang umiiyak na. Nabasa gags. Kasi, grabe pala yung customer na nakausap nila. Tapos, umiiyak. Siyempre, maawa ka rin. Sige, lagot ka muna. Mga ganun. Pero yung tipong makikita mo na everyday, may ganun. Not really this, recently, pero may time na ganun na parang halos lahat na nakikita ko na madalas na nangyayari kapag yung papasok yung mga bagong pasok. Mga newbie. Nakikita mo talaga yung iba, nasa shock. As in, kaya yung iba napipilitan, nag-aawal na, mga ganun. Pero yung mga naman, may iba naman na iiyak. Punta na CR, pasok ko din. Uy, ihi ka lang ha. Balik trabaho. Baka di ka na bumalik. Ganun talaga nangyayari. Tapos, nakita ko one time, tinanong ko ano nangyari. In-explain niya sa akin yung process niya. Tama yung process niya, but yung customers, pinipilit yung gusto. Ano nangyari? Di nagkaroon ng promotion dun sa call. Tapos yun, parang naluluwa na lang siya. Di ko makalimutan yung mukha nun kasi parang tumutulo talaga habang kinikwento niya sa akin. Tapos kumuha siya ng ginaganon yung t-shirt niya. Durog-durog ba siya, no? Oo, sariwa-sariwa pa nag-interview. Yun yung tapos hindi ko muna pinabalik sa call. Nagpaalam naman ako sa TL niya kasi parang ako yung nag-support doon. Sabi ko, TL, labas mo muna ito. Yun, tapos Hindi na lang ninitiya kung saan. Gen Z to, Gen Z. Gen Z. May-identify nyo ba sa uri ng call kung anong uri ng account yun? Anong May paparinig ng audio, okay lang ba? Ano yan, local account. Parang kapitbayan ako. Sir, baka may sagot ka lang, sir. Yung mga ganong call, Ay, hindi. wala na. Immune na ako sa ganyan eh. Ayun. Kung ako mag-take na ganyan call, hindi na ako masyadong... Tagalog tumura. Ay, wala. Iba, Ah. ito yung sabi nila, mas mabigat ang call center ng Tagalog kaysa sa English. Pag siguro ganyan, matry nga, no? Ang sarap. Local account. Kasi mababa kasi local account eh. Pero, hindi ko pa nasubukan kasi. Pero hindi ko maganda. Maganda magkasubukan, no? Para malaman natin, tapos babalik kami dito after podcast ulit para experience naman. Tagalog Pero version. yung, let's say, if English yung gano'n na biglang i-intro ka ng gano'n, Sanay ka na. sanay na ako eh. Pero kasi, bihira talaga actually mabait yung mga Amerikano. Hindi rin talaga laging yung parang Masama sila. stereotype na nangungupa Tago sila gano'n. Oo. Hindi, actually mas okay pa nga sila eh. Kaya sa Pinoy compare. Talaga. Parang mas... Bakit? Kasi sila... Bakit sabi? Kasi sila? Hindi, kapag tumawag ka sa mga dito, minsan mas madalas na kapag mga customer, hindi pa ako nakapag-experience, no? Pero I think mas iba yung approach nila palagi. Ng mga ano puti? Ng mga Amerikano. Sa una, parang sarcastic lang. Or passive. Pag mo lang sila i-trigger talaga sila magagalit. Pero may mga chance rin na sobrang galit na talaga start pa ng call. Pero nade-escalate naman eh. Pero sila more on sila I think, mas okay sila kausap. Kasi sa Pinoy? Kung kakausap ka ng Pinoy, Talaga. na galit. In terms of galit na galit. Siguro yung reason dyan, kasi, yun nga, sinabi ko kanina. Wala naman silang time na ayusin yung sarili nila yung i-troubleshoot yung mga kung ano yung problema nila. So, tatawag agad sa call center. So, parang concept ng call, talagang manghihingi talaga ng tulong sa. Yun yung difference. Sa American, I think, tawag sila agad.
Then, kapag Pilipino kasi magagaling mag-YouTube yan eh. Huy. So pag yung mga tumatawag na Pinoy, Yun talaga yung desperado. Actually, meron kaming mga, meron kaming mga customer na Pinoy na nasa ibang bansa. Pero bibihira lang mga. Pag Pinoy sa akin sa ibang bansa, mabait. wet monkey rin. Hindi mo mabait. Like ano, Sa akin ah. kasi nasa escalations ako eh, talagang, ano yun eh, talagang, Galit na. talagang, Galit na yun. makikipagsuntukan na talaga yung mga tao. May samurai Pero ako. meron doon na, sa ating ko, parang call na yun na, ano, Pinoy yun eh. Sin, Pinay, sabihin nasa ibang bansa. Sin sobrang ano niya, sobrang galit na galit niya. Talagang gusto niya. Kung ano yung gusto niya makuha talaga. Kaya ano naman, kinusubukan naman na de-escalate ng ano, ng ahente. Pero wala talaga eh. Kasi, pero gets ko kasi, may mga audit din eh. Yung mga mga tawag niya sa previous na ng mga agent din. Na madami na talagang call. Oo. Tapos, Binalasubas na yun. Oo. Ganun. tsaka, sanay na siyang sanay na siyang Umupal. tumawag tsaka magreklamo. Sanay na talaga. Pero may mga Pinoy din na na talagang mabait. Talaga pa nila yung... Saan mo rin mababait pag Minay na kausap mo? Pero doon kasi sa nature nung live, nung account ko. Tsaka sa LOB din. Kasi escalations na. Talang, ano yung escalation? Ibig sabihin, yun yung mga malala? Supervisor call, sila yung kumukuha. Tama? Like, pag nag-request ng manager, Oo. sila yung sasalap. So nag-aabang lang kayo ng Kaya galit. supervisor niya. Tatawag, parang manager ko na kami. Tatawag yung supervisor niya sa amin. Hindi nakataas na yung paa niya sa mesa, nag-aantay lang. Hindi naman. Ang sarap. Ano din, may mga teatrabaho. Nag-aabang kayo ng suntukan. May mga teatrabaho din cases. Kasi parang cases. Nag-rock ba kayo? Yung nagka-call back? Oo, call ba kami. Parang kami na yung tumatawag sa customer. Parang para sa account, ano ba na? Page lang. Ano ba? Technical support din, di ba? Okay. Sa printer ba? Okay, kaya pala. So yun, ano talaga? Kasi hindi sila yung tatawag sa akin. Parang siguro ang tatawag sa